Ang kasaysayan ng panimulang Pilipino ay nahati sa 7 mahalagang panahon. Panahong Matanda, Panahong Kastila, Panahong Propaganda at Himagsikan, Panahong Amerikano at Panahong Hapon, Panahong Bagong Lipunan, Salukuyang Panahon. Mahalagang tandaan ng mga kasaysayan ng panimulang Pilipino ay patuloy na umuunlad ang mga makata at patuloy ang pag-eeksperimento sa mga bagong anyo at estilo. Ang tula ay isang malakas na paraan, nagpapahayag at pagpapatuloy itong ginagamit ng mga Pilipino upang ipahayag ang kanilang damdaming, kaisipan at karanasan. Tula ay ang paraan ng pag-aayos ng mga salita at parirala sa isang tula. Ito ay binubuo ng 3 pangunahing elemento: tugma, sukat, at tono. Ang estruktura ng tula ay isang mahalagang elemento ng panitikan. Ito ay tumutulong upang magkaroon ng ritmo, melodiya at emosyon ang tula. Ang pag-unawa sa estruktura ng tula ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan at mas mapahalagan ang mga tula. Ang mga idioma at tayutay nagbibigay kulay at lalim sa mga tula. Sa pamamagitan ng idioma at tayutay, mas makakapagpahayag ng damdamin ang mga tula at mas maalala ng mga mambabasa. Ang nobela ay isang mahabang anyo ng panitikan na naglalaman ng masasalimuot na kwento na kadalasan tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Karaniwang mayroon itong mga tauhan, tagpuan, plot, tema na sumasalamin sa mga iba't ibang karanasan ng tao. Ang nobela ay isang mahabang anyo ng panintikan na naglalaman ng masalimuot na kwento na tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay binubuo ng mga tauhan, tagpuan, plot, tema na nagbibigay buhay sa akda. Sa pamamagitan ng mga elemento sa nobela, ang mga manunulat ay nagbibigay buhay sa mga karakter, naglalahat ng mga tema at nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kwento. Ang dula ay isang mahalagang anyo ng sining na naglalaman ng masining na panggagaya ng buhay. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng iba't ibang aspeto ng tao at lipunan sa pamamagitan ng kilos ng katawan, dialogo at iba pang aspeto nito. Ang pagtatanghal ng dula ay naglalayong magbahagi ng makabuluhang mensahe sa manonood, magbigay aliw, magturo at magbigay ng kaisipan. Ang dula ay isang mahalagang anyo ng sining na naglalaman ng masining na panggagaya ng buhay. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng iba't ibang aspeto ng tao at lipunan sa pamamagitan ng kilos ng katawan, dialogo at iba pang aspeto nito. Ang pagtatanghal ng dula ay naglalayong magbahagi ng makabuluhang mensahe sa manonood, magbigay aliw, magturo at magbigay ng kaisipan. Ang pagsulat ng spoken poetry ay isang proseso na nangangailangan ng pagsasanay at pagpaplano upang makabuo ng isang mabisang at makahangahangang tula. Narito ang tips sa pagsulat ng spoken poetry sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknik at pagsasanay sa pagsusulat.
ng spoken poetry, maaari kang makabuo ng isang makabuluhang tula na nagpapahayag ng iyong damdamin, karanasan at opinyon sa isang masining at nakahangahangang paraan. Ang spoken poetry ay isang paraan ng sining na nagbibigay boses sa iyong mga saloobin at nagpapahayag ng iyong kaisipan sa isang malikhain at personal na paraan. Sa pagsulat ng comics, mahalaga ang mga hakbang tulad ng pagbuo ng ideya, pag-unlad ng plot, paglikha ng mga tauhan, pagsulat ng dialogo, pagsasaayos ng panel at pagguguhit ng comics. Ito ay isang proseso na nagtutuon sa pagbibigay buhay sa kwento gamit ang sining ng pananaw at pagsasalita. Sa pamamagitan ng mga tip at hakbang na ito ay maaari kang makabuo ng isang nakakaengganyong comics na magpapahayag ng iyong kwento at mensahe sa isang makabuluhan at nakakapanapanabik na paraan. Ang pagsulat ng story concept para sa isang dula ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng pagsusulat. Ito ay naglalaman ng pambungat na balangkas ng iyong kwento na nagbibigay ng maikling paglalarawan sa paksa, tunggalian, tema, mga tauhan at tagpuan, buot ng dula. Ang story concept ay nagbibigay ng direksyon at gabay sa pagsulat ng detalyadong script ng dula. Sa ganitong paraan, ang pagsusulat ng story concept at sequence outline ay nagbibigay ng maayos na gabay at ekstruktura sa proseso ng pagsulat ng dula. Ito ay mahalaga upang matiyak na magkakaroon ng malinaw at epektibong pagpapahayag ng kwento sa pamamagitan ng naratibo at paggaganap ng mga tauhan. Ang poetika ay ang sariling pananaw at paniniwala ng isang manulat sa larangan ng panitikan. Ito ang naglalarawan kung ano ang kanyang mga pamantayan, paniniwala at layunin sa pagsulat sa pamamagitan ng poetika. Natutukoy kung paano niya hinuhusgahan ang kalagahan at kalidad ng isang akta. Kasama sa poetika ang kanyang mga pananaw sa mga usaping panlipunan, kultura at politika na maaaring mahalaga sa kanyang pagsulat.